Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay Araling Panlipunan. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Ako po ang Teacher Lani. Isang malaking kayamanan ng ating bansa ang balikan natin ang kasaysayan kung paano namuhay ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan o tinatawag na pre-kolonyal. Mayaman sila sa kultura at ito ay napatunayan sa kanilang uri ng pamumuhay. Nahati sa iba't ibang yugto ang panahong pre-kolonyal. Tinawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato. Una, panahong Paleolitiko o Lumang Bato. Ikalawa, panahong Neolitiko o Bagong Bato. At ikatlo, panahon ng metal. Ibinatay ang katawagan ng panahong pre-kolonyal sa mga uri ng gamit na natuklasan ng mga tao. Natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng mga kasangkapang yari sa bato. Panahon ng Paleolitiko o panahon ng Lumang Bato. Nabuhay sila sa pangangaso at pangangalap ng pagkain. Pinaniniwalaang sa panahong ito nabuhay ang mga taong tabon. Isa pang patunay ng mga dalubhasa ay ang mga natagpuang buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa. Nabuhay may 4,000 hanggang 8,000 taong nakalipas sa Guri Cave, Tabon Complex sa Palawan. At kung ihahambing ng mga antropologo, ay higit na mahusay mga ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa taong tabon. Nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon sa kapaligiran noong panahong Neolitiko o panahon ng Bagong Bato. Dahil sa kakulangan ng pagkain sa kanilang paligid, nilisan ng mga sinaunang tao ang mga yungib at hinasa at pinakinis nila ang dating magaspang na mga kasangkapang bato. Nagsimula silang nanirahan sa tabi ng mga dagat at ilog. Nagsimula na silang magsaka at mag-alaga ng hayop. Gumamit sila ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Natuto ring gumawa ng mga banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino sa panahong ito. Ginamit nila itong impakan ng mga sobrang pagkain at sisidla ng mga buto ng kanilang mga yumao. Dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino, nagkaroon sila ng mga espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangingisda, pangangaso, paghahabi, paggawa ng bangka, paggawa ng palayok. Panuto. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Umunlad ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino nang matuto ang mga ito sa A. Pamamangka at paglalayag. B. Paggamit ng magaspang na bato. C. Pagpapalipat-lipat ng mga tirahan. D. Pagtatanim ng iba't ibang halaman at pagpapaunlad ng pagsasaka. Ikalawa, ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ay dahilan ng A. Pagtira nila sa mga yungib. B. Pagiging pagalagala nila. C. Pagkakaroon nila ng maraming ginto. D. Pagkakaroon nila ng permanenteng tirahan. Ikatlong bilang. Ang mga sumusunod ay maaaring paraan para maging isang datu, maliban sa isa. Alin ito? A. Pumasa sa pagsusulit ng datu. B.
anak o galing sa angkan ng mga dato. C. Nakapangasawa ng isang anak na dato. At D. Matapang, matalino, at nagmana ng mga kayamanan. Ika-4. Ang salitang barangay ay hango sa salitang balanghay o balangay na tumutukoy sa A. Sasakyang panlupa, B. Sasakyang pandagat, C. Sasakyang panghimpapawid, D. Wala sa nabanggit. Ika-5. Paano magpasya ang dato kung nagbibigay ng hatol sa mga nagkakasalang kasapi ng barangay? A. Pinapatay agad, B. Tumatawag sa Diyos, C. Kumukuha ng tagahatol, D. Isinasailalim sa mga pagsubok. Panuto. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong kaisipan at mali kung hindi. Isulat ito sa sagutang papel. Unang bilang. Ang mga kababaihan noon ay may mga karapatan sa lipunan. Ang panahong Neolitiko ay tinatawag din na panahon ng bagong bato. Ikatlo, naging maganda ang buhay ng mga alipin dahil sila ang pinakamataas na uri ng tao sa lipunan noon. Ika-4, napayaman ang kulturang Pilipino dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Ika-5, nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa noon dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay. Maraming salamat, hanggang sa muli. Ako po ang Teacher Lani.